Magandang araw po, Pilipinas. Ako po si Irene Rodriguez at ako po ay isang solo parent. Kasama ko po ang aking anak na 16-year-old teenager po dito sa bansang United Kingdom. Ako po ay isang caregiver or isang care assistant at nagtatrabaho sa isang care home. So, gusto ko lang po i-share sa inyo ang positive and negative experience ko dito sa bansang dito sa United Kingdom, sa bansang Northern Ireland. So unahin po muna natin yung negative experiences. So number one po is yung weather na meron kami dito, weather condition. So meron po kaming apat dito, meron kaming summer, spring, autumn, and winter. So ngayon, nandito po, ngayon po ay autumn, kaya nakasuot na ako nito dahil medyo malamig. So hindi po madali para sa isang katulad ko na galing sa tropical country na bansang Pilipinas, lalo yung mga Asian countries na pumunta rito, na maka-adapt dito sa klima dito dahil sobrang lamig nga po. So ito ay naka-apekto sa aming health na mag-ina, sa pagpasok ko sa trabaho at sa pagpasok ng anak ko sa kanyang school. So naranasan namin magkasakit at diyan po talagang medyo nahirapan po ang katawan namin, ng health namin dito, lalo sa autumn, dahil tumatago sa buto ko yung sobrang lamig at dumugo pa po yung aking ilong sa sobrang lamig, and then madadry yung skin ninyo dito. So ganun din po sa anak ko, nabasa-basa rin siya ng yellow no, nung parang snowfalls, ganun. So yun, naranasan po namin yun. So susunod po is religion. Bawal po pag-usapan dito ang religion kasi big issues dito yung religion. Nagkaroon sila ng separation o parang division, British and Irish. Yun po yung sa nalalaman ko po sa history. So, bawal pag-usapan yan, huwag kayong magtanong ng religion, bawal po yan. So, sa food naman po, katulad natin, dito po kasi hindi kumakain ng rice dito ang mga tao. So, nahirapan ako. Sabi ko, hindi kami pwedeng kakain dito ng ganito, hindi naman gusto ng anak ko, lalo yung anak ko. So, naghanap po talaga ako ng Asian store para makahanap ng bigas para maisain ko. At yung mga ingredients na kailangan, lalo na po yung sampalok mix, ayan, hinanap ko po talaga yan para sa anak ko, para makapagsigang ako ng baboy or meat. So ayan po, and then yung personal life, medyo bawal po ditong magtanong kung ano yung status nila sa ano nila or sa gender nila. Ayan. So inirespeto ko po 'yun. Bawal po 'yun. Minsan ako nakapagtanong. So medyo sabi niya, "Wag mo akong tanungin ng ganyan kasi ayoko mag-share ng ganyang buhay ko," sabi niya. So yun, mula nun hindi ko na siya tinanong, inirespeto ko siya, at kahit sinong tao dito, kahit anong lahi, wala akong tinatanong sa personal nila, buhay nila. So ngayon, bawal po yun. So eto po yung pinakamatinding naranasan ko, yung bullying. Nabully po ako sa trabaho dahil iba ang lahi ko, ibang kulay ko, estimate nila ako. Mahirap po sa akin, lalo kunyari professional kayo, sasabihan kayong may language barrier, na hindi kayo madaling madaling maka-pick up ako dahil hindi ko naiintindihan yung trabaho ko. So syempre, kahit sino naman pong tao, dalhin nyo sa bagong trabaho is unti-unti yan. Unti-unti pa lang yung matututunan niya. So ganon, and then people will talk about talk about you behind your back. Sasabihin nila ganito, ganyan. So, nabully ko, nakarating lahat sa akin noon. Nagkaroon ako ng anxiety noon. At hindi ako makafocus sa trabaho ko. So, sinabi ko yun sa manager ko para naintindihan niya na ang katulad ko palang baguhan na ganito nilang i-entertain. So, dapat i-stand your ground. Kung ano yung tama, sabihin nyo. Pero, ang ginawa ko pa rin is nagtiis ako dahil ako yung dayuhan. Bansa nila to, wala akong dapat gawin, kundi pagtiisan yon or maging mababa ako sa kanila. Huwag na lang doon dadating sa point na alam nyo na yung parang na ano na nila yung right ko, diba? Parang natatapakan na nila yung right ko. So, merong
merong tao din na ibang mga races, ibang lahi, races sila dahil pag nakita nila ibang lahi, parang medyo nagagalit sila. Hindi nila, lalo na pagka nagsasalita kami ng ganito, bawal yun sa trabaho namin. Salita kami ng native language namin, bawal po yun. So, pag races, yun nga po. And then, yung heavy work po sa trabaho, napakahirap po ng aming trabaho nung una-una sa simula talaga. Hirap na hirap ako dahil hindi ko nagtrabaho talaga ito. At, so, mahirap po. Sa mental ko, nagkaroon din ako ng parang may epekto rin sa mental ko kasi hindi madali dahil nasa dementia unit po kami. So, hindi madaling i-deal ang mga tao na may dementia. So, meron naman sa tulong po ng training, yun, natulungan naman po ako nun. So, saka yung work long hours na 12 hours, night duty, hindi madali, napakahaba po nun, inip na inip ako. So, sa tulong ng Diyos at sa kanyang guidance, na overcome din ko din po yun. So, dumako naman po tayo sa positive na experiences na naranasan namin dito. So, dito po, we're paying high taxes po. Malaki po ang tinatanggal sa amin o dinideduct sa aming sweldo sa sahod. Pero free po kami dito ng health consultation, hospitalization at kahit anong procedure. Libre at libre at libre. So yun po ang nakakatuwa at positive experiences namin ditong mag-ina na sa tuwing nagkakasakit kami, avail or nakakakuha ako ng mga libreng medication ko at para sa aking anak. So at yung education po, napakaganda ng education dito dahil free lahat. Nung nasa year 12 yung aking anak, nakakuha siya ng free uniform, tapos merong mga base sa sakyan dito, depende na lang po kung malayo yung masyadong malayo ang bahay nyo dun sa ayun po, pag malayo ang bahay sa school, libre po yun, ang bus at uniform, lahat ng kakailanganin ng anak ninyo. So yun po ang magandang experiences na naranasan ko rito at sa tulong din po ng Diyos, ako ay nagkaroon din naman ng mabubuting kaibigan dito. So, tayo po kasing, paalala lang po, be proud to be Filipino kasi po tayo ay kahit saang lugar ng mundo ay hinahangaan nila. Dahil tayo ay matitiyaga, mataas ang pain tolerance natin, lahat sa kung magkakaroon tayo ng difficulties, we can survive. So, para tayong kameleon na kahit saang lugar, pwede tayong flexible at we can handle pressure. Yun lamang po at maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng Pilipino. Mag-ingat po kayo sa bagyo at mga parating pang bagyo. Maraming salamat po. God bless us all. Mwah.